Nagsimula sila bilang barkada. Hindi inakala ni Buboy Garvillo, Danny Javier at Jim Paredes na ang kanilang grupo ay magiging isa sa pinakatanyag sa bansa. Bukod sa kanilang musika, isa sila sa unang nagtulak ng Original Filipino Music o OPM. Bagay na nagbigay daan para magningning ang ikangay musikang sariling atin. Ngayong gabi, kakamustahin natin ang Apo Hiking Society o APO dito sa Powerhouse. Mahirap talaga magmahal ng syota ng iba. Nagsimula ang lahat sa eskwela. Okay sa kanya. Mahirap, oh, mahirap talaga. Nagsama-sama, 12. Ang linya na hango sa isang kilalang kanta ng APO ay literal palang kwento ng pagsisimula ng legendary group. Iwanan siya'y di ko magagawa. Iwanan siya'y di ko magagawa. Paano kayo nabuo? Si Buboy, first day of school pa lang, same school na Same. kami. But I said my first word to him sa high school lang. Oo, he was a drummer in some other band din. Tapos pag lunchtime, dala ko yung gitara ko, kumakanta-kanta kami during lunch break. Kami sasali si Buboy, sasali yung mga iba. Si Danny na-meet na namin sa college. Pero nag-umpisa yung APO dahil we were asked to represent Ateneo de Manila High School sa isang singing contest. Ang pangalang APO pala ay walang kinalaman sa mga APO at hindi rin pala sila hikers. We had to come up with a name to represent the school. So, the initials of Ateneo de Manila High School. AMHS. Gawa tayo ng pangalan. Anong mga magandang pangalan dyan? So, maraming mga suggestion nuna na weird names. May suggestion na Jose Rizal Bulletproof Vest Company. Meron hindi, pero hindi parang sa school yun eh. Hindi si Jose Rizal lang atinista eh. Pero malayo yun. So, until finally, somebody suggested Apolinario Mabini AM. Hiking Society. AMHS. Oo. Wow, ganda nun. Bakit? Ba't maganda? Apolinario Mabini, di ba? Tapos, Hiking Society. Yes, Di ba? This is the funny story. After college, there's 4 of us most of the time. Si Lito De Hoya and the 3 of us. And we decided to have a farewell concert. Oh. Because we were really leaving. I was leaving for Negros to farm. Jim had a pending exchange student program for Turkey. Danny actually applied already for marketing work. And Lito was really leaving because they owned an advertising company, the De Hoyas. Mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay. Kailan nabuo yung kayong tatlo lang? Kami ni Danny natira dito. Sumali kami sa TV show na Okay Lang, kasama Lang. ng mga Soto Brothers. Oo nga daw eh. And a few other Isn't people. that interesting? Oh. So, nung naging hit yung TV show, sinulatan namin si Buboy. Umuwi ka na rito. I'm sure bored ka na dyan. Hindi ka talaga farmer. Influence ninyo So, bumalik siya. Tapos doon na nagsimula talaga yung yung app. And the rest is history, ika nga. Nagsimula silang mag-recording taong 1974. Sila ang unang Filipino musicians na nagtanghal sa prestigyosong Carnegie Hall ng New York City taong 1987. Sila rin ang unang Filipino musicians na nakapagtanghal ng concert sa Kingdom of Saudi Arabia. Sunod-sunod rin ang awards na nakamit nila gaya ng Dangal ng Musikang Pilipino ng Awit Awards at ilang Lifetime Achievement Awards. Kinilala ang Apo Hiking Society sa kanilang Original Filipino Music o OPM, isang terminong pamilyar sa atin ngayon na si Danny Javier mismo ang nag-coin. Ano naman yung masasabi mong contributory to the success of Apo Hiking Society? Ano yun? We only have to work hard on the music and production, and we were all thinking. I think it was more of very intelligent ang approach. And that's very important, I think. Very intelligent ang approach mo sa passion mo.
The problem with us that I see now after 40 years of that, no, we were never into selling ourselves. We were more into the art part of it, yung ganun. Parang mas importante sa amin na you're true to your art form, you're true to your ganito. Tapos, paano yung marketing? Ewan ko, bahala na sila dyan kung paano. Taong 2009, ipinagdiwang ng Apo Hiking Society ang kanilang ika-4 na anibersaryo. Kasabay nito, nagpasya ang Apo na magretiro bilang grupo. We never had any real contract. At any day, you could actually say, I'm done. I wanna go. Pwede yun. Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod o di kaya nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. And so, nung nag-farewell concert kayo, did that, give you a feeling of sadness? Nung nalaman ko na magfe-farewell na kami, mga 3 months before, na-depress ako. 3 months before. Yeah, so sabi ko, well, sa totoo naman, ang deal naman namin was that tuloy-tuloy lang tayo hanggang ayaw na natin, di ba? Eh, dumating na yung ayaw na natin eh. So dapat siguro, tanggapin ko yon. So sabi ko, yung last shows namin nung last 3 months, dapat talaga give your all. Give your all. Enjoy na lang talaga. So yun ang ginawa namin. Ngunit hindi rito nagtatapos ang katanyagan ng grupo. Isang movie musical ang ginagawa ngayon na magtatampok sa mga kanta ng Apo Hiking Society sa direksyon ni Chris Martinez. At ang mga bida, sina Jaja Padilla, Gary Valenciano, Eugene Domingo at Ogie Alcacid lang naman. If there's one group in the history of Philippine music na karapat dapat na bigyan ng ganitong klaseng tribute, no, it's Apo Hiking talaga. What's wonderful about the Apo songs is that they are timeless. Kahit siguro in the future, their songs will still be relevant. Ang movie na ginagawa ng Unitel Productions ay ang I Do Bidu Bidu. It's a comedy musical. Kwento siya ng dalawang pamilya, tapos yung kanilang anak, nagkagustuhan, pero masyado pang bata, pinupull apart ng dalawang pamilya. Hello, Powerhouse. Welcome to the Paredes home. Tika, tuloy kayo. Ito ang aming sala. Ito yung mga nakatira dito sa bahay na to. Pero hindi lahat nandito ngayon. Ito, pinagawa namin ito sa Lipayan na to. Merong artist na gumagawa na. So, ito yung aking anak na si Ala. Ito ako. Ito ang aking may bahay, si Lydia. Ito si Mio, aking anak. Ito si Dada, yung aking apo. At ito si Erica, yung aking anak. Sabi ng mga anak ko, mas maganda raw sila dyan. Kaya, hindi raw captured talaga. Pero, well, it's cute enough. Okay, when did you build the house? Binili ko yan gawa na. It was owned by an architect na unang bahay niya to. So, nasa 900 square meter property. Tapos ginawa niya tong bahay na to na medyo bato at kahoy. Medyo solid siya na hindi ka na makakahanap ng mga bahay na ganun. Kasi yung mga ceiling ko, maabot na mga siguro 30 feet. Mga 30 feet, gano'n. No? The sala is puro wooden yung floors. Malalaking cut ng wood yung floors. And is this Apo money? Apo Hiking Society money? Yung bahay mo? Pag tinitignan ko yung isang wall dyan, ako, Ano? ilang performance yan. O ito yung kantang yun. Eh. Hindi, totoo. Oo. So, piano na daw, siguro totoo, na ang unang may-ari nun, ang dating may-ari ay si
yung asawa ni Juan Luna. So, ito. Luman-luma na talaga. Wala na nga sa tono eh. Kasi yung ang original strings niya, pa 19th century pa yata. So, talagang luma na. Ang hirap na itono. But once in a while, I choose it. Ito, picture ito ng apo na kinuha namin sa Germany yata, sa isang castle doon nung nag-tour kami. Ayun. Marami pang pictures ito. Pictures ng apo. Nandito rin sa sala ni Jim ang ilan sa mga tropeyong natanggap ng singing trio. O kasi ang problema kapag ang apo nagkaka-award, isang trophy lang ang binibigay. Tatlo kami. So dati nag-aano pa kami, nag-rotation. Si Danny marami rin nakuha. Si Boboy din meron, di ba? Pero ito very special ito. This was a proclamation na ginawa ng Apo Hiking Society Day by Mayor Bradley ng Los Angeles. This was October 10. Anong year ba ito? Hindi ko na maalala yung year. October 10, birthday ni Boboy. Ginawa ng Mayor ng Los Angeles Apo Hiking Society Day. Sa tatlong anak ni Jim, isa na lamang ang kasama niya rito sa bahay na ito, si Erica. Ang kanyang asawa at dalawa pang anak na sina Ala at Mio ay sa Australia na nakabase. How does the house feel to you pag mag-isa ka lang? Many times ba yun na mag-isa ka lang? Siguro kung tinanong mo itong question 25 years ago, sasabihin ko malungkot. Pero ngayon, kung minsan malungkot, pero okay lang sa akin yung mag-isa eh. Okay na siya. Parang, I'm comfortable with solitude, Okay. aloneness. Aloneness is not always loneliness. Yes, It's not yes. always loneliness. Yes, yes. Parang gustong-gusto ko yung you're alone with your thoughts. Oh, so this question begs to be asked. Yeah. Then why did you migrate to Australia? Are you an Australian citizen No, now? no. Hindi. No. Ah, I migrated to Australia. Well, the first reason nung nag-apply ako, nung nanalo si Era, I felt a great disappointment. I mean, after EDSA, sabi ko, bakit tayo naging cynical na ganito? Parang napakasama ng Bakit? Bakit nangyari ito? So sabi ko sa wife ko, dati may green card kami, we gave it up eh. So sabi ko, di ba, we never lived abroad because we gave it up. Let's do this now during Arab's time. Habang bata pa tayo, we never did it, ngayon na natin gawin. Isa si Jim sa mga nakiisa sa 1986 EDSA Revolution at sa EDSA 2. Dahilan para minsan siyang tawaging aktivista. Sa katunayan, ginawa niya ang kantang Handog ng Pilipino sa Mundo bilang pag-alala sa diwa ng people power. do you like being called an activist, Jim? Some people refer to you as the activist of the Apo Hiking Society. You know, one of the things I learned kapag public figure guys, people like to put you in labels and stuff like that. For me, it's just a label that comes and goes. I have very strong feelings about this country. I have very strong feelings about nationhood at saka yung pagka-Pilipino natin, saka yung kultura natin, na gusto ko player talaga ako. Now, whether I'm a better player as a politician or just being myself, siguro, just being myself as of now. Sige nga, i-describe mo nga, ano yung personality ni Jim that complemented with yours? I want it from your eyes. Jim is very, what do we call it? Masugid, yung... Passionate. Yeah, Intense. yung intention siya about things eh. I remember all through so many years, parating galit niya sa amin dalawa ni Danny because kami ni Danny, we're always late. Punta tayo ngayon sa dining area. Dito sa kaliwa, paakyat sa mga kwarto. Dito kami kumakain. This is the formal dining area. That's the informal dining area. Papunta na tayo sa veranda. Dito may piano ko. This is the piano of my former boss at saka fellow composer na si Willie Cruz. Dito ko ginawa yung song na Batang-Bata Ka Pa. Saka marami ibang songs. Ito, and like every house, piano, patungan niya ng
memories. So ito ang aking nanay at tatay nung bata pa sila. Siguro mga few years married pa lang yan. This is my father. My father died at age 41 in a plane crash with Magsaysay. No? When I turned 41 years old, nagpakuha ko ng picture. Ginaya ko yung post niya kasi wala kaming picture together. Kasi I was only 5 years old nung namatay siya. So, when I turned 41, this was the last picture taken of him bago siya sumakay ng aeroplano. So, ayan. Fantasya ko yan. Nakasama ko rin yung tatay ko. Ang ama ni Jim na si Jess Paredes ay nagsilbing speechwriter at advisor ng dating Pangulong Ramon Magsaysay. These are pictures of my kids pero hindi na ganitong itsura nila eh. This was like many years ago. This is Erica. This is Ala. This is Mio. And this is me and Lydia. Ayan, kasama kami. Papahipi-hipi kami. Ang asawa ni Jim na si Lydia ay na-diagnose na may cancer noong taong 2003. Pero natalo niya ang sakit at ngayon ay cancer-free na siya. How's your wife now? She's cleared. Oh, wow. Cleared na siya. Oh. That's good news. Masasabi mo ba, Jim, na yung time na yun during your wife's illness, was that the hardest you had to go through? One of The hardest that you had to go through? It's a very spiritual experience. Spiritual? I tell people nga eh, nakakatawa. I mean, ewan ko, makikita mo yung conflict dito sa sasabihin ko. Cancer, I recommend it to everyone if you can be sure, if only I can be sure na gagaling ka. Because it will really change you. It will really change the way you look at things. Isa sa kinahihiligan ni Jim ang photography at ilan sa kanyang mga kuha ay nandito sa dining room. Kinuha ko ito, that was from an old exhibit eh. Yan yung mga hindi nabili na ano. Nilagay ko na lang dyan kasi parang ayokong nakabaon lang. Kasi nagkakaroon ng amag. So I hang it there. Where do you keep your photographs in the house? Alam mo, hindi ko print ang photographs ko. Hindi? They're mostly nasa hard disk. I only print them kapag may exhibit ako. Okay. And I've had 2 exhibits. And I've joined a few other exhibits na joint with other photographers. And do you sell them out? Yeah. You do? Yeah. And binibili naman ng tao. Oh, sa awa ng Diyos. Naman. How did you discover this talent in photography? Well, kung kukuha ka ng mga pictures ng children mo, gagaling ka rin di ba? And then, after that, gusto mo, iba naman. So you sort of graduate into something greater. At para maibahagi ang kanyang kaalaman at pagmamahal sa photography, nagsasagawa si Jim ng photography workshop dito mismo sa kanyang bahay. Remember, if you need more light, you can slow down your shutter speed. This is our veranda and workroom. This is where I hold my workshops. At ito yung aking apo saan ka pupunta. Papa's home. Okay, bye-bye. Kiss. Okay, say good. Hello ka. Cute, no? Okay. So, ito, this is where I hold my workshops. Photography, creativity, songwriting. Ito yung dining table dito. Na sometimes I eat alone here. Doon ako nakaupo. Tsaka maliwalas, gustong-gusto ko. Pero mamayang gabi, siyam na bisita na inimbita ko para kumain dito mamayang gabi. Hindi ko sila kilala, pero inimbita ko sila. Bakit? Ewan ko. Ang kakaibang dinner na ito ay tinatawag ni Jim na passion dinner. Paminsan-minsan, ang ginagawa ko, nag-a-announce ako sa Twitter at sa Facebook ng ganito. Nag-iimbita ako ng mga taong hindi ko kilala. No? And Kailangan never met? Never met them. Never ever? Never met them. At No saka, connection at all? Even tsaka to- dapat hindi sila stalker.
At dapat susulat sila sa akin ng a letter telling me kung ano yung ano yung nagbibigay buhay sa kanila. What makes them wake up in the morning feeling that, alive, di ba? So, susulat sila. Babasahin ko yun. Usually, I get about mga 150, 200 responses, no? Babasahin ko lahat yun. Pag nandun na, magra-random ako. 1 out of every 6. Tapos, tingnan, may 8 na. Tapos, basahin mo ulit. Kung babae lahat, mag-alis ka ng 4 para may mga lalaki naman. Lalaki, okay. Tapos, ganun na. Okay, and then? Tapos, I send them an invitation. I set To a the date. dinner in your house. Oh. Hey guys! Hello! Kasama namin ng mga pasyonista. Ngayon nagkakakilala kami. Akala ko 3 lalaki yung inimbita ko. Yung pala, iba pangalan lalaki lang. Hindi pala. So, we're waiting for 2 more. Tapos magdi-dinner na kami. Apple? Mai? Jigs? Akala ko lalaki dahil Jigs. Ivy? Paolo. Janet. Lois. This is the 3rd night of passion that we're having. So, ano bang gimmick dito? The whole gimmick is you're supposed to meet people in your life, di ba? Hindi naman sinabi kung paano kayo mag-meet. But you might as well take risks in making friends with people na hindi mo kilala, di ba? Enjoy, no? Ang magic dun is kasi hindi kayo magkakilala. So walang judgment. There's so much to talk about. Tsaka walang judgment. Wala yung, matagal ko nang kilala yan, bolero yan eh. Walang ganun, di ba? So it's really, you accept each other at face value na pagbibigyan mo lahat. Di ba? Ganun ang dynamics nun. The only bad thing about your passion dinner is I will never ever get invited to Maraming salamat sa pagtitipon-tipon namin dito na hindi kami magkakilala. Siguro naman lahat ng tao ay talagang magkakilala pero hindi lang alam ang pangalan, hindi lang alam ang kwento. So, let this be a night of magic, discovery, passion, delight, surprise. A little shock is good. And thank you for everything. Let's see. Marami talagang interest si Jim. Pati pagsusulat, pinasok na rin niya. Okay. Ito yung aking unang libro na sinulat. Ang title niya ay Humming in My Universe na naging title na rin ng column ko. I wrote this maybe about siguro mga 9 years ago na yata yun, or 10 years ago. Tapos after that, I wrote another book called Between Blinks. No? But my 3rd book is called Writing on Water. My 4th book is called As Is Where Is. It's pretty much the same format as this other, pareho din ang pinag-uusapan, which is a lot of Zen, tsaka yung parang mga thoughts about life, about pain, suffering, human condition, mga ganun. At parang hindi pa ito sapat ha, may weekly column rin siya sa isang broadsheet bukod sa 2 pang blog sites. Yung pagsusulat, talagang outlet yun eh. Pag hindi mo gawin yun, mababaliw ka palagay ko eh. I think there comes a time na ang interest mo sa mundo, siguro sa umpisa ang interest mo sa mundo puro yung kung ano yung nandun sa labas, di ba? Gusto mo property, wealth, materialism, di ba? Mga ganun-ganon. Pero darating sa buhay mo na gusto mo naman i-explore yung nasa loob. Yung mas malaking mundo na nasa loob kaysa sa nasa labas. Kaya parang mas naging masaya ako nung nagsulat ako. Ito ang isa sa mga bagay na umuubos ng oras ko. Twitter at saka Facebook. Kaya ngayon medyo kontrolado na ako. At saka kung sinong gusto mong sundan na sikat, pwede mong sundan. Sinusundan ko sila Kevin Rudd, yung dating Prime Minister ng Australia, si Nelson Mandela, si Deepak Chopra. Kung sinong gusto ko sundan, pwede kong sundan. Even if they don't follow you or they don't text back sa'yo, nakikita mo yung thought process nila. Sila Tony Robbins, di ba? So, parang it's a great world that we live in now. Sinusundan ko si Superstar Marian.
Gaya ng ibang public figures, hindi rin nakaligtas si Jim sa ilang Twitter wars. Kadalasan dahil sa isyong politikal. You got yourself into trouble, huh? With some personalities Oh, yeah. in your, ano ba yan, Twitter account, okay in nga your yun eh. Facebook, and your... Okay ba yun? Okay ba yun? Unahin natin si Bongbong. O how are you now with Bongbong? It's the same as before it started. The same as before he started. No love lost. No. No love gained. Talaga. Ganun naman yun eh. Eh si Gringo. Yung kay Gringo, nangyari Gringo. doon. Ala. Well, we had our spat in Facebook, no, Twitter. Twitter ba? Tapos na yun. Tapos na kayo. Oo. Have you ever seen each other personally? No. No? And how would you react if you saw him? Hi, I'm very... Dapat naman civil di ba? Oh, civil lang. I mean, it's better to be tweeting and talking kaysa nagbabarilan kayo, di ba? Ganun naman talaga dapat. Musician, teacher, photographer, nationalist. Wala yatang balak huminto at magretiro si Jim Paredes. Talagang maano yung utak mo, it never... Ayaw niyang magpapahinga. Ayaw niyang gano'n, no? It's always thinking. It's always gano'n ba ang... Hindi, ano mo? hindi thinking na intellectual na sa akin gusto ko engagement. Gusto ko ma-engage ang mundo, ma-engage ang tao. Kasi gusto ko makilala, gusto ko malaman, gusto kong parang malasap yung experience. Yun ang gusto ko. And I've been playing here in this court for years now. More than 30 years, maybe. 30 years. On other days, I play golf naman. Pero mas magandang exercise to kasi talagang nakakapawis. Bukod sa exercise, isa raw ang tennis sa kanyang pampalipas oras kapag walang trabaho. Kasi we won 8-6. 8-6 because we play straight sets to 8 and doubles, and I think they just made me win because you're watching. At pagkatapos ng laro, magiliw niya kaming inilibot sa kanyang tahanan. Powerhouse, welcome to my home. Come in. Ay, sandali. Bago kayo pumasok, makita nyo ba na sa labas? Meron akong mga tatapang na bantay ng bahay dito. The fiercest guard animals in town. Kaya mag-iingat kayo kasi pagka pumasok kayo ng walang paalam dito, pwede kayong dakmain yan. Ito po. Hello. Iyan. Mga pagong. Welcome to my living room. Ang maganda dito sa living room na to, itong sofa na to, yan ang pinag-aagawan ng mga anak ko. Pagka nandito sa weekend, biglang may nakalatag na dyan, nakahilata kasi, I don't know, parang mga bata, minsan ayaw matulog sa kanilang mga kwarto. Gusto nila sa sofa, nakahiga, nakapatong ng paa. Now tell me about your house. Ito ba My house. Katas ng apo ba yung bahay Oh, mo? definitely. Ha? Talagang Yeah. your own, you know? Definitely. We started building in 1983. So, if you look at it, Apo was already 10 years from college. Oo. 10 years from school. Ano ninyo? Yeah. Kasagsagan Almost, ng yeah, popularity ninyo. almost peaking na kami. Alright. Almost peaking at that time, no? Ang dining room, I think like most homes, diyan madalas talaga nagsasama-sama yung pamilya at maraming nangyayaring usapan at kwentuhan. Ito yon, maliit lang naman ang dining room ko. Kasi dalawa lang anak ko, so actually yung hinanda namin noon, table for 6 lang. If you look around, yung mga walls ng bahay namin, we have paintings now. Kasi my wife, si Bong, took a painting like maybe 8 years ago. And one of my favorites, itong nilagay namin dito sa my dining room. This, I don't know what you call it, mother and child ba yan?
And let's go now to the den. So many years back, yung den was my working room talaga for my music. These are plates of the artworks of Araceli Dance, a very, very famous and magaling na artist na inspiration rin ng wife ko. My piano, it's more than what? More than 12 years old na to. Well, I still try to make some music and I record it. It's a multi-track recorder. And here, in a small cabinet lang, may old collections. Itong Queen. O, diba? Sikat yan. Queen, live. Killers. Tapos ito, meron rin dito isang sikat na grupo. Ayun, sino ba to? Ito, o yan. O. Diba? Alam ko, nabalitaan ko to. Sikat rin to. May bigote pa eh. Wala akong favorite Apo album. Kasi baka magtampo yung 25 eh. Kasi 26 yun eh. Gaya ng bahay ni Jim, meron ding ilang tropeyo si Buboy ng mga awards na natanggap ng Apo. Ngunit ang pinaka-importanting award daw para sa kanya ay wala dito. Nagpunta ako ng Laguna, di ba? Yung mga swimming pool doon. Tapos kumakain kami sa tabi. Biglang, yung buong swimming pool, mga bata doon nagkakantaan. Nandirito kami. Hindi lang ako nakita, no? Hindi nila alam na nandun ako. Kinantan lang yung awit ng barkada. Para sa akin, yes. Yun ang award sa akin. And as you can see, yung date ko ng lunch, nandito na. Nag-relax. These are small lanay where we gather and may kwentuhan. May piece of art ako gawa ng pinsang ko dito. So ito gawa ng clay. Ito, it's made of clay. It's the Church of Macau. No? Yung isang rocking chair naman yan, galing kay Bert Tawa Marcelo. Yan, yung rocking chair na yan. Sa akin yan, mga prized possession ko na. A house to live in and to grow old in. Ganyan inilarawan ni Buboy ang bahay na kanyang ipinatayo. Mabuti pa, anak. Huwag mo na isipin yun. Isipin mo na lang kung anong gusto mo bukas sa birthday mo. Alam ko naman, meron kang special na hihilingin eh. Bukod sa musika, passion rin ni Buboy ang acting. Kaya't dito siya bumaling matapos magretiro sa Apo. So, ngayon, you continue acting. And this is now, how would you call it? It's now, ano na lang yan ngayon? I'll call it a second career. Second career. I mean, second life in my career. Kasi Career. after Apo nga, we're all talking about the three of us. Okay, after Apo, what do we do? Oo nga. What was the reason why we retired? And the reason was we want to pursue other things that we wanted to pursue in the past. Okay. So I sat back and looked at myself, okay, what am I going to pursue? What is available? Meron pa ba? Oo. So, ibig sabihin, nung nag-retire ka, you missed something pala. Oh, yeah. It were not as if na... Yeah. you were I looking love the for- stage. I love performing. Oo. I love doing what the Apo was doing. See? And suddenly, I'm not gonna do it anymore. What is in store for you in the future for your fans, Buboy? Anong plano mo? Maybe a major acting role in a, Major acting role. yeah, maybe. Yung major talaga. Whether movie or on stage. Just One Summer, ang titulo ng bagong pelikula ng sikat na teen stars na sina Julie Ann San Jose at Elmo Magalona. At ang gaganap na tatay ni Julie Ann sa pelikulang ito, walang iba, kundi si Buboy Garvidlo. This is Japs. She's my daughter here. Yay! And
Papadami iyak mo. Buti na Nga lang. po eh. Buti na Buti na hindi ako kasali. Kwento kasi nung, Probinsya kami. oo, mga probinsyano kasi kami. Tapos, ayun, mahirap lang kami, mahirap lang ako. Tapos, on the other hand, yun, sila Elmo, sila Sir Joel Torre, si Miss Alice Dixon. Sila may ari na malaking hacienda dito sa amin. Oo. Tapos, dun nagtatrabaho si Yeah. tatay. Sobrang cool. Oh, Sobrang cool niya. ayun. Tsaka sobrang bait. Sarap ka trabaho. Parang kuya lang. Hindi ko pa siya pinapalo eh. Rolling! That's going to able take one. Lalakad. Action! Sa tagal ng apo sa showbiz at sa pagpapatuloy ng mga miyembro nitong sina Jim, Danny at Buboy sa kanilang mga hangarin sa buhay, pinapatunayan nila na talagang marami pang magagawa pagkatapos magretiro. Sa mga gustong sumunod sa kanilang mga yapak, ito ang kanilang masasabi. What can you leave to those who are aspiring, to be a Buboy Garrovillo, yung mga ganyang kabataan ng mga young stars natin ngayon? Ano yung mga natutunan mo over the 40 years na hindi matututunan ng kara-karaka lang? Work ethics, how to pursue and hold on to your dream. No? You know where you are now, and you are clearly defined that you agree and everybody around you agrees where you are. Okay. Kasi minsan nananaginip ka lang na andun ka eh. Baka hindi ka pa talaga nandun sa lugar na yon. Para sa akin, ang Apo Hiking Society ay legend na sila. So, yung mga artists ngayon, sila na yung tinitingalaan, sila yung parang peg. Pag sinabi, ganito, kailangan na, na songwriting. Kasi nakilala nga sila sa songwriting nila, tsaka doon sa humor din nila eh. For me, what makes them legendary is they didn't stop. They didn't stop to say, pwede na to. They didn't stop to say, okay na yan, papasa na yan. I think what kept them alive is they marched on and really desired excellence. Honored naman ako in my part na I can be part of their legacy. Na kahit na in a small part na contribute ako na may kilala ng mga taong di inabutan yung time na Apo, ng mga Shamrock listeners. At na-contribute kami sa pagpapakilala sa musika ng Apo. How would you like to be remembered then? Well, Siyempre, Apo, forever sa music, yan. sa music that I wrote, at saka mawawala siguro gusto ko maalala bilang isang taong nakinig sa ibang tao at tumulong sa kanilang, tumulong buksan yung kanilang kaisipan. Ganun lang. Siguro ganun. May kanya-kanya mang buhay ngayon. Sina Buboy, Danny at Jim. Wala pa rin kapalit ang Apo sa kanilang puso. Ang mga awitin nila ay patuloy na magbibigay impluwensya sa panibagong henerasyon ng mga musikero sa Pilipinas at mananatiling espesyal sa isip at damdamin ng mga Pilipino. Ako po si Mel Tiangco. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo akong silipin ang mga bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse.
Bye!